Ano nga ba ang San Benito o Saint Benedict? O sino kaya si Saint Benedict o si San Benito? Ang Benito ay kilalang santo sa simbahang Katoliko dahil sa kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa Diyos at sa kanyang kamanghamanghang mga himala. Ang San Benito na kilala rin bilang San Benito ng Narcia ay isang mahalagang figura sa kasaysayan ng simbahang Kristiyano. Siya ay isa sa mga pinakatanyag na santo at itinuturing na isang banal at makapangyarihang tagapagligtas ng mga may sakit at inaapi. Ang buhay ni San Benito ay puno ng kamanghamanghang mga himala at mga pagpakumbaba. Pinanganak siya noong ika-5 siglo sa Narcia, Italia at naging isang monghe sa isang edad na 20. Sa kanyang pagtanggap sa espiritual na buhay, sinikap ni San Benito na mabuhay sa isang matapat na pagsunod sa mga aral ng Panginoon. Ang kahalagahan ni San Benito sa mundo ay hindi maaaring malitin. Siya ang nagtatag ng orden ng mga Benedictine, isang relihiyosong kumbento na naglalayong itaguyod ang pagsunod sa mga banal na alintuntunin at espiritualidad. Sa pamamagitan ng kanyang mga aklat tulad ng Regula Benedicti, nagbigay siya ng gabay sa mga monghe at naging instrumento sa pagpalaganap ng espiritual na pag-unlad at pagbabagong buhay. Bilang isang santo, si San Benito ay naging isang huwaran na matatag na pananampalataya at kabanalan. Maraming mga sumunod niya ang humingi ng kanyang patnubay at pangalagaan sa kanilang mga personal na buhay. Ang kanyang pag-aalay ng buhay para sa paglilingkod sa Diyos ay sa kapwa ay nagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa maraming tao sa loob ng mga siglo. Sa kasalukuyan, ang mga kumbento ng mga Benedictine ay patuloy na nagpapalaganap ng mga kahalagahan at mabubuting gawa na itinuro ni San Benito. Ang kanyang dedikasyon sa espiritualidad at pagmamahal sa Diyos ay nagpapatuloy na maging isang gabay para sa mga taong naghahangad ng kahulugan at kapanatagan sa kanilang buhay. Kung magkaroon ng kaguluhan sa Roma, naglakbay si San Benito papunta sa Subiaco, kung saan siya nag-isang nanirahan sa isang kuweba sa loob ng 3 taon. Sa panahong ito, nagkaroon siya ng mga espiritual na pagpapala at nag-aral ng mga aral ng Diyos. Matapos ang kanyang paglalakbay, bumalik si San Benito sa Narcia at doon itinatag ang kanyang monastic order. Itinuro niya ang kahalagahan ng pag-aalay sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng banal na pamumuhay, kabanalan sa trabaho at pag-aaral ng banal na kasulatan. Ang kanyang mga aral at pamumuhay ay naging inspirasyon at gabay sa maraming tao. Dumami ang mga sumusunod niya at nagtatayo ng mga monasteryo sa iba't ibang bahagi ng Europa. Ipinakita ni San Benito ang kahalagahan ng pagiging tapat sa Diyos at pagiging modelo sa kapwa. Ang kanyang kamahamanghang mga himala ay sinasalamin sa mga kwento ng paggaling ng mga sakit, mabuting pagtatapos ng mga pag-aaway at paggamot sa mga sugat ng kalooban. Ang kanyang buhay ay mga ginawa ay nagpakita ng isang kahangahangang pagtalima at pagbibigay puri sa kapangyarihan ng Diyos. Sa kabuuan, ang buhay ni San Benito ay isang halimbawa ng pagpakumbaba, pagtitiwala at paglilingkod sa Diyos at sa kapwa-tao. Ang kanyang kontribusyon sa mundo ay nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan at patuloy na humahantong sa mga tao tungo sa kaligtasan at pag-alay sa Diyos. Buhay ni San Benito ay puno ng mga kamanghamanghang pangyayari at mga himala na umani ng paghanga at pagkilala mula sa mga tao sa buong mundo. Isa sa mga mahalagang pangyayari na nagpatunay sa kanyang kapangyarihan ay ang pagpalayas niya sa mga masamang espiritu na nanggugulo sa kanyang komunidad.
Ayon sa mga ulat, si San Benito ay nagamit ang kanyang banal na kapangyarihan upang mapalayas ang mga nilalang na nagtangkang saktan ang mga tao sa paligid niya. Isang kwento ng himala sa buhay ni San Benito ay kaniyang pagbabalik ng buhay sa isang bata na namatay. Ayon sa mga salaysay, isang inang lubhang nalulungkot at pinarusahan ang kanyang sarili dahil sa pagkawala ng kanyang anak. Sa tulong at awa ni San Benito, nabuhay muli ang bata at nagdulot ito ng malaking paghanga sa kanyang kapangyarihan bilang isang banal na tao. Bilang karagdagan, isa rin sa mga himala ni San Benito ang kanyang kakayahang magpagaling ng mga may sakit. Maraming mga ulat ang nagpapahayag na ang kanyang mga panalangin at pag-aalay ng banal na tubig ay nagdulot ng mga himalang paggaling sa mga may sakit. Maraming mga debotong nagpatutuo sa pagbabagong naranasan nila sa kanilang kalusugan matapos magsadya at magdasal sa kanyang lugar ng pagsamba. Hindi matatawaran ang epekto ng mga himala at mga kwento ng kabayanihan San Benito sa pagpalaganap ng kanyang mga aral at pananampalataya. Ang mga kwentong ito ay patunay sa kanyang banal na kapangyarihan at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga debuto at mga sumusunod sa kanyang mga yapak. Sa pamamagitan ng mga himalang ito, hindi lamang nabago ang mga buhay ng mga taong direktang nadanasan ang kapangyarihan ni San Benito, kundi nagkaroon din ng malalim na impluwensya sa mundo ng pananampalataya at pag-aaral ng relihiyon. Bilang santo, nakilala sa kanyang pagiging tagapagtanggol sa mga maligno at sa iba pang mga puwersa sa kasamaan. Ang impluwensya ni San Benito ay nagdulot ng pagkakaisa sa mga mananampalataya. Marami ang naniniwala na ang kanyang pangalan at simbolo ng cross na may mga salitang Crux Sancti Patris Benedicti ay may kakayahang protektahan sa mga masasamang espiritu at mga panganib. Kaya naman, sa lahat ng mga magtatangan ng medalya ng San Benito ay kinakailangang mamuhay na banal at naayon sa kalooban ng Panginoong Diyos nating may likha sa atin. Iwasan ang mga gawaing karumal-dumal sa harapan ng ating Diyos gaya ng mga pagpatay, pakikiapid, pagsisinungaling, pagsimba sa mga Diyos-Diyusan, mga pagmamalabis at pag-aapi sa kapwa at iba pa. Tumulong sa mga nangangailangan, ugaliing, maglimos sa mga kapuspalad sapagkat ito ang sinaunang gawain ng banal na San Benito. Kinalulugdan ng Diyos ang mga taong sumusunod sa kanyang utos, ngunit kapahamakan naman sa mga taong sumusuway sa kanyang kalooban. Si San Benito na pinagpala ng Diyos ng kanyang mga grasya at gayon din ang kanyang pangalan ay isang patriarka sa kanlurang monastery at tagapagtatag ng isang orden na nagtataglay ng kanyang pangalan. Siya ay isinilang sa Narcia, Italy noong 480 AD at namatay noong 547 AD. Kung papaano dinadakila ang krus ng Panginoong Hesukristo bilang layunin ng debosyon ng mga unang Kristiyano ay gayon din para kay San Benito. Ang debosyong ito sa mahal na krus ang palatandaan ng ating katubusan, ang nagbigay daan o simula sa medalya ni San Benito sapagkat ang debosyon sa palatandaan ng ating kaligtasan. Ginagamit ng santo ang tanda ng krus upang makagawa ng mga milagro at upang mapaglabanan ang mga demonyo at ang mga panunukso. Sa makatuwid, mula pa sa mga unang siglo, pagkamatay niya ay kinilala na siyang tagapagtaglay ng krus ni Kristo at ng banal na tuntunin.
Kahimatang debosyon sa cross ay kay San Benito ay palaging itinatampok ng Orden ng Benedictine at ang mga medalya ni San Benito sa ilalim ng isang uri ay kinilala na sa simula pa lamang ng kalagitnaan ng mga taon. Gayunman noong taong 1647 sa monasteryo ng Miten, Bavaria ay may natuklasang kasulatan ng taong 1415 na nagpapaliwanag sa kahulugan ng mga titik sa medalya na nalimutan na sa nagdaang mga taon. Ang kasulatang iyon ay nagtataglay ng sagisag larawang kumakatawan kay San Benito na may hawak na cross sa isang kamay at sa kabila na may parang isang bandila o nilukot na papel. Sa cross at papel ay nakasulat ng buong buo ang kahulugan ng mga titik na nakasulat sa medalya. Ang pagkatuklas ng sagisag, larawan at ang mga talata ay nagsisilbing bagong pampasigla o pangganyak sa mga higit na maalab na gayong din kay San Benito. Bilang tanda ng dalawang debosyon, ang mga ito ay pinamahagi sa mga tao ang marami at pambihirang pagpapala o tulong na natamo sa pamamagitan ng banal na paggamit niyon ay nagpapalaganap sa malawakang pagkalat noon sa lahat ng sulok ng Europa. Sa kasalukuyan ay may dalawa tayong uri ng medalya. Ang una ay yaong inilarawan at pinagtibay ni Papa Benedict na matagpuan sa iba't ibang hugis at kilala sa taguring karaniwang medalya. Ang dalawa ay yaong tinatawag na Jubilee o Centenary Medal na ginawa noong 1880 bilang pag-alala sa ika-1,400 kaarawan ni San Benito. Noong 1877 ay pinagtibay at sinang-ayunan ni Papa Pio ang disenyo o dibuho ng bagong medalyang ito. Gayong din, dinagdagan din niya ito ng maraming indulhensya ng iba yung kahigtan sa ipinagkaloob na ang uring ito ng medalya ng karawang Jubilee Medal na ipinagawa sa kapangyarihan o utos ng Archbishop ng Monte Cassino ay may karapatan sa mga nagtatanging indulhensya. Ang Jubilee Medal ni San Benito ay may larawan sa isang mukha ng banal na patriarka na may hawak sa isang kamay ng cross at sa kabila naman ay banal na tuntunin o holy roll. Sa kabila nito ay makikitang cross na may nakasulat na mga titik at gayon din sa paligid nito. Ang mga titik na iyon sa katunayan ay mga maikling panalangin na palaging sinasambit ni San Benito. Ang mga titik sa mga anggulo ng cross. Una, CSPB na ang kahulugan Cross Sancti Patris Benedicti. Sa Tagalog, ang cross ng Banal Amang Benito. Sa patayong bahagi ng cross, pangalawa, CSSML na ang ibig sabihin ay Cross Sacra Sit Mihilox. Sa Tagalog, naway maging sulo ko ang banal na cross. Pahalang na bahagi ng cross, pangatlo, NDSMD na ang ibig sabihin ay Non Draco Sit Mihidox. Sa Tagalog, huwag sanang dragon ang pumatnubay sa akin. Sa paligid ay may makikita. Ikaapat, VRSNSMV SMQLIVB na ang ibig sabihin ay
Vade reto Satana, nunquam suadi mihi vana. Sa Tagalog, lumayas ka, Satanas, huwag mo akong payuhan ng mga palalong bagay. At sunt malakway libas, epse venina bibas. Nang ibig sabihin, ang tasang inaalok mo sa akin ay masama. Ikaw ang uminom ng lason na yan. Ang mga salitang ito o ang mga kasing kahulugan nito ang maaaring ginamit ni San Benito noong gumagawa siya ng tanda ng cross laban sa demonyo at sa panunukso nito. Sa itaas ng cross ay makikita ang salitang pax na ang ibig sabihin ay kapayapaan, na pinakasalawikain ng orden ng Benedictine na nagpahayag ng biyaya na idinudulot ng medalya sa nagsasabit nito. Sa gawing kanan ni San Benito ay ang kamandag ng tasa o poison cup na parang ginulo ng tanda ng cross na ginawa ng santo sa ibabaw nito. Sa gawing kaliwa ay may raven na nasa anyong lilipad ang isang makamandag na tinapay na ipinadala na sa banal na patriarka. Sa itaas ng raven at ng tasa ay may mababasa ang sulat na Cross Sancti Patris Benedicti, ng ibig sabihin ang cross na mahal na Amang Benito. Sa paligid ng gilid ay ang mga salitang Eos Enuvito Nuestro Presencia Moniamor, ng ibig sabihin sa oras ng aming kamatayan naway pagtanggol kami ng kanyang pagdalo. Kaya naman isa ito sa aking mga ginagamit ng mga salita panglaban sa lahat ng masamang nilikha sa paligid upang laban sa demonyo. Kaya naman ang medalya ni San Benito ay mabisa panglaban sa lahat ng itim na mga pangyarihan, sa lahat ng mga masamang hindi nakikita na may likha, at sa lahat ng kapangyarihan ng demonyo. At mainam din ito sa ating gabay sa paglalakbay. Kung suot po natin ito ay may iwas tayo sa mga sakuna, disgrasya o sa mga masasamang tao na magtangka sa ating buhay. Gayon din ay mainam din ito kontra sa mga lason spiritual gaya ng mga tapik o laygay na tinawag sa Bisaya, at sa lahat ng mga itim na mahika na gawa ng tao gaya ng kulam o barang. At maganda din ito ilagay sa ating mga negosyo o sa tindahan, dahil ang medal ni San Benito ay nagpapataboy ng mga negatibong enerhiya na nagbibigay ng malas sa buhay. Maraming salamat and God bless sa lahat.